Asa man ni sila Ayan. padulong, daghan man kayo ni. Araw, naglinyaw, nagatubang padung sa Mm. Davao. Gumagana na naman ang pagkamarka demonyo ng gobyernong ito. Anak ng kagwang Talagang may sapi, no? Sapi ni Satanas. Itong nakaupong pangulo diyan sa Palacio de Polvoron. Spotted po ha ang mga police car at saka police truck ng Tawi-Tawi, Basilan papuntang Davao City. Ano po na naman ang kaguluhang gusto ninyong mangyari, mga anak ng kamote, Hindi pa ba ho kayo sawa sa ginagawa ho ninyong kaguluhan dyan sa Davao City? Wala na eh. Gusto kasi nilang pagtakpan ang pangungurakot ng gobyernong nakangiwi ang panga. Kaya gagawa na naman ng eksena sa Davao City. Kamuti kayo, damay, pati KOJC. Heto. Kamakailan po ba hanggang ngayon ay napabalitaan po na mayroong umanong search warrant laban po kay Kung Pulong Duterte, Mayor Baste Duterte at sa KOJC ay susugurin din daw po, no? Pero ito pumalag po yung pulisya ng PRO 11. Magsasampaw mano ng kasong kriminal sa mga individual na nagpapakalat ng maling balita. Fake news daw umano ito. Pero ang tinutukoy niya dito, isang tao lamang, hindi naman niya pinangalanan kung sino yung kakasuhan. So walang iba kundi Duterte diehard supporter po ito. Ito po yung mga script, no? Tapos itong mga Basilan police car, ano po yung purpose nila? Sugurin na naman ang KOJC. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sabado de Gloria po ngayon. Sa mga naliligo po, mag-ingat po kayo. Sabado de Gloria, mga nagbabakasyon. Pero habang nagbabakasyon po kayo, panoorin po muna ninyo ang Bisdak Pilipinas, mga 45 minutes po, mga update sa mga kaganapan sa ating bansa. At pa-like, pa-share, pa-subscribe. Siyempre, pakipindot rin po ang inyong notification bell para palagi po kayong updated sa mga video. Kasi mga 80% po ng mga nanonood sa akin ay hindi po sila na-notify. Kaya pakipindot yung notification bell. Sabado de Gloria po ngayon ay Bisdak Historiador. Pa-subscribe din po, pangalawang YouTube channel. Alam niyo nalalabuan lang ako dito sa mga kapulisan na sinasabi nila na fake news na plano pong i-search ang bahay ni Pulong Duterte, no? At ngayon nga hanggang ngayon ay nandyan pa rin po yung mga Duterte diehard supporters, mga political vloggers, nagsama-sama para gwardyahan ang naturang bahay ni Kung Pulong. At sabi nga ni Kung Pulong Duterte, yung kusahos daw ng baka, pakisecure, baka isama nila sa pagkuha. At na-interview rin po yan si Kung Pulong Duterte dyan sa dahig kasi kasalukuyan nasa dahig man si Kung Pulong. Alam niya na mukhang ang susugod nga itong si Matibag, no? Yung NBI na bagong tuta ni Bongbong Marcos. Pero ito na ang bagong development dyan. Pinalagan po ng ng PRO 11 ang mga balitang ganyan. Dahil until now, ginagwardyahan pa rin ng mga DDS ang bahay ni Kung Pulong Duterte. Ayan po sila. So maraming mga vloggers po dyan na nag-aabang kung sino po yung pupuntang mga kapulisan. Ang iba pinag-aralan po nila kung ano ba dapat ang rules and regulations sa pagpapatupad ng search warrant sa naturang kabahayan ni Kung Pulong. Subalit, pumalag po ang itong pulis, no? Siya po ay si Rosite. Ang sabi dito,
Sign mo muna natin ang headlines patungkol po dyan. Galing sa One Mindanao, kakasuhan umano ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosite ang nagpakalat ng aniyay maling impormasyon hinggil sa umanong pagsisilbi ng search warrant sa bahay ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Matatandaan, nagtipon ang mga supporters ng kongresista sa bahay nito sa Katalunan Grande dahil sa naturang report. Ayan po, pakinggan natin. Zero City. Well, wala pong ganun na nangyayari at ito po ay isang fake news. Fake news daw, sabi niya. Yung balitang iyan na may search warrant. At kami po ay dito sa Police Regional Office 11 ay inatasan ko na ang ating City Director, si Police Colonel Peter Madria, para imbestigahan itong mga kumakalat ng mga disinformation na ito. And at the same time, nagkakos ito ng confusion, ng pagkalito sa taong bayan. Mukhang nalalabuan po ako sa kanyang sinasabi kasi sabi niya magpaimbestiga, no? Imbestigahan ang mga nangyayaring ito. Na di umano'y nagpapakalat na mayroong search warrant laban kay Pulong Duterte dyan sa bahay, pero sinabi niyang fake news. So may conclusion agad. Dapat ay wala ka pang conclusion. Kung ikaw ay investigador, mag-iimbestiga ka. So, dapat hindi ka nag-conclude na fake news po ito. Pero sa kanya, meron na agad conclusion na fake news. Pero magpa-imbestiga pa. So, mukhang nalalabuan ako sa iyo, sir, ha? So, dapat hindi ka muna naglabas ng conclusion. So, nagiging neutral ka muna. O, sige, para maliwanagan tayo kung gaano ba katotoo itong nangyayari, magpa-imbestiga po muna tayo. At imbestigahan natin kung sino po yung nagpapakalat ng ganitong disinformation at kung gaano katotoo kung may search warrant. Siguro, nabisto lang. Yan ang nakikita ko dyan. Nabisto lang siguro, nabulabog yung kanilang masamang plano laban kay Kung Pulong Duterte at kay Pastor Apollo Sigibuloy. Kaya hayan ay naglabas na ho ng statement na sila po mismo naglabas na fake news di umano. Sige nga, tuloy. At kaya kami dito sa DCPO, lalo na yung concerned unit natin, ay nag-iimbestiga na po para malaman yung naging pulot dulo ng mga ganitong klaseng report. We will file the appropriate criminal case laban sa taon na to at hindi naman to iba sa atin dahil nung nakarang taon bago tayo magkaroon ng eleksyon, sobrang dami po ng mga fake news na naglabasan at lahat ng mga yun ay na-actionan natin at napailan natin lahat ng mga kaso. Papailan daw ng criminal charges yung taong ito. So, tinutukoy niya isang tao lang. So, sino po yung didiis na kasuhan niya? Kasi maraming mga Duterte diehard supporters nagsipuntahan na. At sino po yung unang nagpapakalat nito? Kasi ako, hindi po ako naniniwala na fake news, sir, eh. Dahil mismo yung staff ni Kung Pulong Duterte ay pumunta ho dyan sa bahay niya. Napaka-imposible naman ho kung walang intel na natanggap itong kongresistang ito, si Kung Pulong, na meron kayong gagawing katarantaduhan dyan sa kabahayan ni Pulong Duterte, Baste, kasama nga po kay OJC, yun po yung ulat. Baka na nabulilyaso, kumbaga nabulabog ba. Alam mo naman, itong mga DDS, kunting pagkakamali lang ho ng gobyernong ito, panigurado, trending sa social media. Yun po ang nangyayari dyan. Pero ako naniniwala na meron ho talagang impormasyon na ganyan. Dahil si Kung Pulong, in-interview, sabi, may mga balak man kayo dyan, putang ina. Tandaan ho ninyo, kakasuhan namin kayo, sabi ni Kung Pulong. Lahat ng mga huwis, mga abogado na nakipagsabwatan para magkaroon ng search warrant si Kung Pulong Duterte, pagkakasuhan namin kayo, darating ang panahon. Diba? Nagsabi si Kung Pulong Duterte. At nagpapasalamat pa si Kung Pulong Duterte
sa mga Duterte diehard supporters na nandoon hanggang ngayon, nasa bahay po ngayon. Nandiyan nga po sila ni Kapiin. Ang maraming nagla-live dyan. Ito, pakinggan po natin yung pagpapasalamat ni Kong Pulong Duterte sa mga kanyang mga supporters na rito. Sa tanan nga naa diha karon nga nagpakitag suporta sa ako ug sa akong pamilya, daghan kay salamat kahilak ng punta. Di ba? Na nakakaiyak ko mano na yung mga DDS ay nandyan sa bahay ni Kong Pulong. Kung fake news po ito, hindi sana sasabihin ni Kong Pulong, umalis na po kayo dyan. Hindi totoo yan, di ba? Nabubuliliyaso lang ang mga animal. Oh. Bakit mo magpasalamat pa si Kong Pulong kung fake news yan? Eh, may lead, no? Meron talaga. May impormasyon na gano'n. Kasi kung hindi ho totoo ito, mismong opisina ni Kong Pulong, mga staff na mismo ang magsasabi sa mga DDS, huwag na po kayong pumunta, walang katotohanan yan. Hindi totoong merong search warrant. O, diba ho? Kasi sino ba yung gustong magkaroon ng kaguluhan dyan sa Davao City? Magkaroon ng pagkalito. Siyempre sila na po mismo sasabihin na, alis na kayo kasi baka na disinformation tayo, ma-disinform tayo, na sasabihin merong search warrant, eh wala naman. Kaso agad, no? Criminal case agad sa isang DDS. Isa lang tinutukoy na ng polis na ito eh. Alam nyo, mas maganda kasuhan po yung mga kurakot sa gobyerno, yung mga mali-malitagang, yun dapat yung kasuhan. At ipakulong. Pero itong mga ordinaryong taong ito, na nag-express lang naman sila ng kanilang suporta dito po kay Kong Pulong Duterte, sa mga Duterte, na siyempre natatakot din po sila. Kami natatakot kami kung ano po ang gagawin ho ninyo kay Kong Pulong Duterte. Baka itulad po ninyo si Kong Pulong Duterte sa ginawa ho ninyo kay former President Duterte. May pobya na ho ang mga ang mga supporters ni Tatay Digong. Mahirap magkumpiyansa kasi ang kalaban tuso, ang kalaban marka-demonyo at obsis na obsis. Lalo na yung mukha ni Palaka, anak ng kamuto. Budlat-budlat, kagaya yung budlat na mata ni Sandro, anak ng kagwan. Samahan pag nakangiwi yung panga ni Dayunyor, yawards. Pag pinagsama sa bug, demonyong pamilya talaga. Natural yung reaction ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Hanggang ngayon, nagbibigil po sila kasi siyempre, ang sabi nga, kailangan natin magbigil eh. Kailangan natin magpuyat. Bakit? Kasi ang mga demonyo, susugod yan pag madilim na, di ba? Siyempre, demonyo yan eh. Talagang ang kapangyarihan nila nandyan sa kadiliman. Yan yung susugod sila. Kaya ang ginawa sa KOJC, tingnan mo, madaling araw, sumugod ang mga animal, di ba? Gabi, kasama si Capritori, na naghanap ng heartbeat dyan sa KOJC. Ang nakitang heartbeat, heartbeat ni Palaka. Heartbeat pala ni Lisa eh, nakita dyan sa KOJC. Nagbuhukay pa kayo ng bunker. Putang ina, may bunker pa kayong nalalaman eh. Eh, normal yung reaction kasi nga, putang ina eh, isipin mo, basta-basta lang susugod yung mga hinayupak na yan. Ano bang kaso yan? Maliwanag yan. Ano ba ang kaso ni Kong Pulong Duterte? Bakit mag-search kayo? Anong isi-search ninyo? Search ninyo yung kusahos? Anyway, ako, hindi ako naniniwala sa kapulisan na ito ay fake news. Ang nakita ko dito, na-on-siyami lang ho ito. No? Hindi lang natuloy. Dahil putang ina, mag-search ka ng warrant, makakalaban mo, mga tagdabawin nyo. O sige, gubat yun eh. Sumbagay yun. Ganun ang mangyayari dyan. Kaya siguro, atrasado na. Huwag na, putang ina talaga si Bangag mag-utos wala sa ayos. Kasi didiretso daw sa KOJC. O ito, pag-usapan din naman natin yung KOJC. Kasi dugtong to eh. Kasama pa nga si Mayor Basti dito.
kamakailan ho, di ba, naglabas ng kautusan ng Pasig City Regional Trial Court na magkaroon ng ocular inspection diyan sa KOJC. Pero pumalag po ang kampo ni Pastor Apollo Siquiboloy at meron silang motion for reconsideration. Ano ba ang purpose ninyo dyan? Siyempre, maki-question ng grupo ni Pastor Quiboloy, legal team, anak ng kamuti, 16 days kayo dyan nag-occupy sa Kingdom of Jesus Christ compound, pati cathedral, ginawa ang kampo ni Tory. Alam ho kayong nakita doon, ano pa ba daang pupuntahan ho ninyo? At sa nakarang araw, nakita po ng USM9 News ni Jen Domingo na may umaligid na mga kapulisan, no? Diyan sa labas ng KOJC. At itinanggi rin naman ho ng Highway Patrol Group na may kinalaman po ang kanilang ginawa para gipitin ang QGC. Sabi nila, ay putya na, nagbabantay lang ho kami ng mga karnaping. At tinitingnan lang po namin yung nagmonitor lang po kami ng sumbak. Summer vacation daw. Yan ang palusot. Tapos after all, lumayas po yung kapulisan. Well, yung patrol car na yun. Patrol car ng Davao. Yun po yung incidenting iyon. Pero ito, puta iba ho ito. Talagang nakunan po ng video. Yung mga patrol car at patrol truck. Pag sinabi mong truck, mga 10-wheelers, ganyan, 6-wheelers, puno po yan ng kapulisan. Napapansin ko lang dito sa mga patrol car na to, hindi usual. Parang tinatakpan nila yung kanilang patrol. Nakababa yung tent para hindi makita kung ano ang laman ng mga truck at patrol car na ito. Nakunan po ito ng vlogger. Basilan, PRO at Tawi-Tawi. Panoorin po natin. Narito yung video. Asa man ni sila padulong, daghan man kayo ni. Araw, naglinyaw, nagatubang padung sa Davao, nagatubang padung sa Davao. Murakan ni sila yung Yan, may truck, oh. Tubang, nagatubang, Oni ang last. Bye-bye. Putik, no? Kita nyo po yan? Yung patrol na yan, plin na lang natin ng konti. Forward lang natin. Padulong, daghan man kayo ni. Kaya lang. Araw na. Okay. May patrol truck, may truck, di ba? Nakita po ninyo, hindi po usual yung mga patrol na yan. Saan ka nakakita? Patrol car, patrol truck. Yung tinatabunan, di ba? May mga tent, nakababa yung tent. Ito po ang sabi ng vlogger na yan, si Politika Alaman. Ayan. Patrol car at truck ng mga pulis na galing pang Basilan. Okay? Lanao del Norte. Lanao del Norte, Lanao del Sur. Tawi-Tawi. Nakitang nakahilira sa daan at nakaharap papuntang Davao. Inumin talaga naman. Demonyo talaga ho itong si Bangag. Isipin mo yan. So nakaposisyon na sila ngayon. So malamang, kung papunta po ito ng Davao, ay nakaimbak na lahat yung mga kapulisan dyan. So yung pwersa ng mga militar, militar po tangina, mga kapulisan ay marami na, no? Naalala ko po noong KOJC Siege, iba't ibang police, provincial office yung nandiyan. Ito na naman ngayon, tatlo, no? Tawi-Tawi, Lanao del Sur, at saka, Lanao del Sur, at saka Basilan, nandyan sila.
So ito yung frontliner nila ngayon. Ano po yung ginagawa ho ninyo dyan sa Davao City? At ano po yung gagawin po ninyo? Dahil, puta, mukhang mauulit na naman yung KOJC SEDS para sa akin eh. Ano, ang dami na ho nila. Nakababa pa yung tent para hindi makita yung mga laman doon. Mga armas ba, mga kapulisan? May gagawin talagang katarantaduhan itong gobyernong Marcos diyan sa KOJC. At ang suspitsa ko dito, susugod muli diyan sa KOJC. Kasi ito lang man yan ang nilabasan ng Pasig Regional Trial Court na magkaroon ng ocular inspection. Kung ocular inspection po ito, hindi po na kailangan ng kapulisan. Wala po kayong aarestuhin dyan. Ocular inspection, 16 na araw po kayo dyan sa KOJC compound. Wala man po kayong nakitang laboratory ng pulburon dyan. At bakit KOJC ang inyong lulusobin dyan? Dapat ang inyong susugurin, lulusobin at ire-raid na bahay ay putang ina yung mga kawatan sa gobyerno. Yung tumatanggap ng mga mali-malitang perang mga kongresista na yung iba malamang nagsilipara na sa impyerno. KOJC, pribadong property, religious sector, separation of church and state, nayuraka na po ninyo, yun yung pupuntaan ninyo. Come on. Pakipaliwanag po mga kapulisan, mga himpakto kayo na sumusunod kayo sa utos ni Bangag. Nananahimik na yung KOJC. Sumuko na si Pastor Kibuloy. Nandyan na nga ako sa piitan eh. Nakadetend na nga po, walang kaso, gawa-gawang kaso. Ito pa talaga. PXC na pa rin kayo. Alam nyo po mayroon po kasi akong na sagap na impormasyon ng plano ng mga animal na ito. Lingan natin yung maganda yung background ng basilan eh. Naglinyaw. Alam po bang padung sa Teka lang. Davao? Okay. Ayan na lang. Alam niyo ho, meron po akong impormasyon na nasasagap, hindi ko lang pangalanan kung sino, na itong mga hinayupak na ito, mga tuta ni Bangag na mga kapulisan, mukhang nakapwesto na nga ho sila, ay bago maghuli, after Holy Week daw, ay susugod sila sa KOJC. Tangina, anong rason ninyo? Bakit kayo susugod dyan? Ano ba ang kasalanan ni Pastor Apollo si Kibuloy? Nakadetend na nga ho siya ngayon sa BJMP diyan sa Pasig. Wala na kayong rason napupunta diyan sa KOJC. Dalian ay pribadong property. Dugot pawis po nila. Ang ibinuhis diyan para makamta nila yung kasaganaan ngayon. From zero, from scratch. Yan ang pinagdaanan po nila. Wala kayong karapatan dyan. Mas maganda, sugurin po ninyo yung kabahayan ng mga buhaya dyan sa Kongreso, bahay ni Sandro, bahay ni Bangag, bahay ni Martin Romualdez, Saldico, na mali-malitang pera i-deliver dyan ayon sa dating mga soldier ng bayan. Bakit KOJC? Meron din po akong nakita sa social media. Gawin daw putang inang kano na to. Gawin daw idga yung KOJC compound. Kasi nga yung KOJC, sa mga hindi nakakaalam, yung KOJC compound,
Malapit po kasi yan sa airport. Kaya, swak na swak sa gusto nilang mangyari. Naaagawin, kukunin, at plano di umanong gawing IDCA sites ng mga puting itlog. Putang inumin talaga naman, oh. Kagaya kasi ng Clark Air Base, di ba? Ayan, malapit sa aeroplano. O sa aeroplano. Malapit sa airport. O ito ngayon naman, KOJC. Malapit sa Davao International Airport. Taki na, pag tiningnan mo, ideal talaga, no? No? Yung area niya, no? Swak na swak. Na pwedeng gawin IDCA ng mga kano. Bakit KOJC? Yung gusto nilang kamkamin, samsamin ng mga animal, ng mga swapang, mga hinayupak. Takaganda kasi. O ito, meron na akong ipi-play na video. Ako nakapunta na ako dyan sa KOJC. Ayan napakaganda naman po. Beside Davao Airport. Wala, maiinggit ka talaga pag ikaw ay inggit. Ayan merong mga fountain dyan. Nung papunta ko dyan, wala pang kulay-kulay yung fountain Ayan Diyos ko. Pinaghirapan po yan ng miyembro ng KOJC, Pastor Apollo Sikibuloy. Yan sa Glory Mountain, parang nasa langit ka, nasa paraiso. Kaya inggit si Baki, di ba mahilig sa bulaklak? Akit ng eroplano, gusto maraming bulaklak. Mukhang ito na nga yung dahilan Ang dami po yan Ito naman sa Prayer Mountain, grabe yan, parang nasa Disneyland ka dyan Sa Prayer Mountain. Akala mo nasa ibang bansa ka, hindi. Nasa Davao City ka po Nasa KOJC. Ganyan kaganda ang KOJC. Ayan nakita ko po yan nakita ko na po yan personal. Grabe yung bahay dyan Parang kaharian. Yan ay walang ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Sarili po nilang pagsisikap dyan. Mga miyembro, 7 million na members ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ayan grabe. Inggit si Baki dyan. Gustong agawin ng mga animal. Ayan Wala pong ninakaw ang KOJC ni piso. Galing sa kaban ng bayan. Yan ay dugot pawis nila pinaghirapan ng mga miyembro. Na hindi po pwede kunin ng mga animal na bangag sa gobyerno ang kanilang kayamanan, ang kanilang kaligayahan, ang kanilang naipundar, ang kanilang relihiyon, ang kanilang kaharian. Na dugot pawis po nilang pinagpaguran yan. Hindi po pwede na basta-basta na lamang kukunin ng gobyerno ng walang dahilan. Walang kinalaman sa kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy ang kanilang mga properties na pinaghirapan ng milyon-milyong miyembro. Ang kapal ng mukha mo, bangag ka. Pagawa na lang kayo ng inyo. Ganyang kaganda ang KOJC. Kaya ang mga impacto ngayon naglalaway. Gustong agawin, kapal ng mukha nyo. Wala kayong hindi ninyo pinaghirapan, di ba? Wala kayong ambag ni piso, agawin nyo. Tulo laway mo Baki dyan, Magkangiwi-ngiwi ka bongbong, wala, di maagaw yan. Kasi pabalik-balik na yan si Bungit dyan sa KOJC. Yung senador pa lang siya, pabalik-balik na siya dyan. Senador pa lang, Ayan. In-endorso ni Pastor Kibuloy that time, tumakbong presidente, in-endorso. Putang ina, nabudol nga Yun pala ang gustong mangyayari, agawin ni Baki. Sabi nga ni Baki, nakatayo si Baki daw dun Tiningnan yung yung kingdom, sabi daw ni Baki, that's mine. Kapal ng mukha mo, Baki. Magpagawa kayo dyan sa Ilocos.
ng ganyang kagandang bahay, kingdom, ganyang kagandang compound. Di wala mang ganyan sa Ilocos. Marami doon pulburon. Baka siguro yung bahay ni Sandro puno ng pulburon, no? Hindi bulaklak. May mga dahon siguro doon, pero yung mga dahon doon sinisingot. Nakakabangag. Mga inggit. Ito meron akong balita na ilalabas. Hindi po ito pinapalabas ng mainstream media. Tungkol kay Pastor Apollo Sikibuloy. Mga bayarang media kayo, mga animal kayo. Ito. Ayan Balitang fact check po yan. UN appoints international religion leader. Pastor. Religious leader, sorry. International religious leader, Pastor Apollo Sikibuloy, appease envoy in US Middle East Dialogue. Tsaka hindi binalita to, no? Sa mainstream media. Ito, basahin po natin. Ano ba ho yan? Yung award, no? Ito ay post ni Rimin Esquelio. Ang sabi niya dyan, the United Nations has officially appointed Filipino religious leader Pastor Apollo Sikibuloy as a peace envoy tasked with facilitating and mediating dialogue between the United States and stakeholders in the Middle East, according to a statement attributed to UN diplomatic channels. The appointment reportedly forms part of a broader initiative aimed at strengthening back-channel communications and promoting peaceful engagement among parties involved in long-standing geopolitical tensions. Mandate and role under the reported designations, Pastor Kibuloy is expected to serve as an intermediary in preliminary consultations with a focus on confidence-building measure, interfaith dialogue, and humanitarian coordinations. Source described the roles as a part of a non-traditional diplomatic approach, leveraging religious and social influence to complement formal stage negotiations. Background and recognitions. The appointment has drawn attention to a series of recognition and awards that Pastor Kibuloy has reportedly received over the years in connection with humanitarian service, peace advocacy, and interfaith initiative from the UN. Among those cited in connection with his profile are, ito yun, National Academy of Security and Defense Planning Medal of Excellence, National Academy of Security and Defense Planning Presidential Medal of Excellence, Globe Eagle University Medal of Excellence, United Nations Intergovernment Organizations recognitions including Plaque of Recognition, Presidential Medal of Excellence, Merit of Excellence Medal. These recognitions are described as acknowledgement of contribution to interfaith harmony, gender equality, peace building, justice initiatives, and support for United Nations Sustainable Development Goals in the Philippines. Additional honors reportedly associated with his name include International Counterterrorism Center, Service Medal for Humanitarian Service, and honorary appointment as Humanitarian Ambassador to the Philippines. Con-Ace Certificate as World Missionary Chaplain with references to Chaplain Brigadier General designation,
International Special Court of Arbitration and Human Rights, the extension, including a Court Goodwill Ambassador of Religious Harmony and Social Justice, Judicial Medical Excellence and Badge, Messenger of Peace. These titles are described in various materials as part of broader humanitarian and interfaith recognition framework involving international and intergovernmental organizations. The use of special envoy is not new to the United Nations, but the selections of individuals from religious or non-political backgrounds underscores efforts to explore alternative pathways for engagement. No further details released at the time of publication. Additional details regarding the scope of the envoy's mandate, timeline of engagement, and specific participating parties have not been fully disclosed. Furthermore, announcement from the United Nations and involved stakeholders are expected in the coming days. O, tingnan mo. Wala pa to sa balita, di ba? Na si Pastor Kibuloy ay hinirang po as a peace envoy. Putang inumin, no? Pero ginagago po nila si Pastor Kibuloy. Pilit nila sinisiraan, eh. Pilit nila ginagawa ng kasalanan. Tapos ngayon, magpapadala na naman kayo ng anak ng kagwang. Truck na mga kapulisan. Di ba ho kayo tinamaan ng hiya? Sa bagay, mga walang hiya kayo. Kaya nga marka demonyo eh. Kaya ano, Pastor Kibuloy, babawi tayo sa 2028. Ito ho talaga yung sukli, no? Pag mahal mo si Digong, dali ka talaga ni Bangag. Ito yung ito yung magiging kumbaga kapalit, no, in return sa pagiging loyal ni Pastor Apollo si Kibuloy kay Digong. Isipin mo, nakakulong na si Digong, nakakulong din si Pastor Kibuloy, tuloy pa rin ang suporta ni Pastor Kibuloy at ng KOJC kay Tatay Digong. Kasi alam po natin at alam po nila, ito ay political persecution po ng gobyernong Marcos sa mga kakampi ni Duterte. Pero hanggang dyan lang yan. Hindi na yan, putang ina, 2028, malapit na. O di ba, saan ka ba nakakita? Isang former president, nagdiriwang ng birthday, ay buong mundo ang nagsiselebrate. At ang daming bulaklak. Kaya Junior, gusto ko yung bulaklak pang burol. Pero bilib ako dito sa isa pong mga senador eh. Yung birthday pala ni Tatay Digong, sa Korea pala siya pumunta kasama ang mga DDS. O ito, pakinggan po natin yung isang magaling na senador na gusto nating maging vice presidente ni Inday Sara ito. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Totoo po yun. Talagang tinig ako sa lalamunan nilang lahat. Hindi po pwedeng hindi natin ilaban ang kapakanan ng bayan. Exactly. Tingnan po ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. Nagkakagyera na po sa ibang panig ng daigdig. Dito sa bansang Korea, alam po ninyo, isang araw lang po ako, nagtanong-tanong ako eh. Alam po nila kung paano nila gagampanan ang tungkulin nila sa mamamayan nila. Hindi sila apektado sa supply ng langis. Hindi. Isang araw lang pero nakapag-adjust silang lahat. Alam po ninyo kung magkano na ang diesel sa ating bansa. Alam po ninyong lahat. 100 hindi ko nasasabihin sa inyo. Kung magkano ang gasolina, alam po ninyo, hindi ko nasasabihin sa inyo. Wala silang plano. Nangyari ang problemang ito sa harap pa naman ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po lalo tayong nahihirapan. Hirap na hirap po tayo ngayon. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Hindi pa natatapos ang kanilang administration. 18 trilyon na po. Galit na galit si Marcolita dyan. Gustong manakit. Mabuhay ka, Senador Marcolita. Dahil pinanindigan mo yung suporta mo
kay former President Duterte. Kumbaga, believe din ako dito sa taong ito, no? Tumatanaw siya ng utang na loob, hindi kagaya kay Bangag, walang utang na loob ang animal. Si Tatay Digong kasi yung nag-encourage sa kanya at nagsabi na, Marcolita, takbo kong senador. Ikaw yung gusto ko, magiging senador ka. Actually, yung 2022 dapat senador na yan, biglang umatras, no? At sa party list siya pumunta. Siguro nakita ni Marcolita po, tangina, walang kwenta tong unit team. Si Bangag Budol. No? Kaya siguro umalis siya. Pero wala pa rin siyang paliwanag tungkol doon. Pero humangaling ako sa senador na ito dahil until now, tumatanaw siya ng utang na loob. Hindi pa rin po siya umaatras sa kanyang prinsipyo na tama yung ginagawa ni former President Duterte sa Pilipinas. Ayan po yung isa sa nakakahanga sa taong ito. At ang Iglesia ni Cristo, siyempre nanindigan rin po sila. No, lumalaban dito sa korupsyon ng gobyerno recently, baka nga mag-rally na naman sila eh. Palabas sila ng statement na tama na. Naiinip na kami. Wala pang napanagot na mga kawatan sa gobyerno. Wala talagang mapanagot kasi nadadivert na naman sa KOGC. Yung putang inang issue. Susugod na naman. Sipin mo, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Basilan, patrol car at saka patrol truck pumupunta. Tungaw ninyo. Sana naman po ang mga kapulisan ay hindi po magpapagamit muli sa pagkakataong ito. Dahil wala po kayong dahilan na sumugod dyan sa KOGC. Tapos na po kayo sumugod. 16 na araw nagkampo kayo dyan. Maawa po kayo sa mga ministro dyan na nang ginagawa ay pagdadasal sa Panginoon. Kumakanta ng mga worship song. Araw-araw po yan, ipinagdasal ang Pilipinas. Tigilin nyo na po. Itigil nyo na po yung kahibangan ho ninyo sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil yung kaharian nila ay dugot, pawis po nila yan. Hindi po yan galing sa nakaw sa kaba ng bayan. Ang sugurin ninyo yung mga buayang mga kongresista na dinidelibera ng mali-malitang pera. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan.
bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.